Breaking news mga kababayan, Kong Luistro, binulaga ni Sara Duterte. Kawawa, napaiyak na lang. BP Sara, napalundag sa tuwa. Huling halakhak sa pangyayaring ito mga kababayan ko. Bakit? Nako mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog ni General Macanas. Ito na po, panoorin po natin paano umiyak si Luistro dito. Halaka, yari. Ang maletagang, talagang pilit nilang pinapabagsak si Sara Duterte, kaso talagang wala silang matibay na ebidensya. Ito po mga kababayan ko, abogado, nagsalita na ni BP Sara. Magandang araw mga kaibigan. March 25 po ngayon, ito yung naka-schedule na hearing sa impeachment case ni BP Sara sa Committee on Justice. At itong sina Congressman Luistro, Ridon at iba pa, atat sila na mag-appear si BP Sara doon sa hearing. So mag-a-attend ba ang ating BP Sara sa hearing nila ngayon? Ito na. Iiyak. Iiyak sina Ridon at Luistro sa pangyayari ito. Sa post ng GMA News. Attorney Michael Poa, one of BP Sara Duterte's lawyers in the impeachment proceedings, said the Vice President will not attend the impeachment proceedings of the House Committee on Justice. Nako mga kababayan ko, ayan na. Ito po yun mga kababayan ko. Ayan po si Sara Duterte. Impeachment walkout. Ibinasura ni Sara Duterte. Ayan o, hindi haharap sa impeachment hearing proper sa House. Nako mga kababayan ko, kawawang kawawa. Kawawang kawawa si Luistro, saka si Kokey at si Dilima Trillanes na pahagulgol na lang sa sobrang kabiguan. Kasi nga mga kababayan, sila po ay mga maletagang. Sila ay mga grupo ng mga magnanakaw. Tapos si Sara ang gusto nilang pabagsakin kasi nga malakas ito na maging pangulo. Halaka, anong sinasabi ng tao mga kababayan bago natin napakita ang buong video ni General Macanas? Nako po mga kababayan ko, yari na, iyakan na. Ito po ang sinasabi dito. Ayan no, mga kababayan no, pasabog na balita. Basahin natin. Breaking news, BP Sara Duterte may buweltang tirada. Hindi haharap si BP Sara Duterte sa hearing proper ng House Justice Committee ngayong Marso 25. Ayon sa ulat, ayon sa source, ipinaabot ng kampo ng Vice Presidente na hindi sila dadalo sa mismong pagdinig. Kahit umabot na sa hearing proper ang impeachment complaint laban sa kanya. Matatandaan ang kamakailan ay ang idineklara ng House Justice Panel na sufficient in grounds ang reklamo, kaya tuloy na ang susunod na yugto ng proseso. Samantala, patuloy ang mainit na diskusyon sa Kongreso at publiko kung ano ang magiging epekto nito sa kaso at sa politika ng bansa. May basehan ng balita. O sabi ko sa inyo, anong sinasabi ng comment? Naku, naggagalit ang mga tao. Mga drobo! Dilima Luistro, mga maletagang ito. Halaka. Uy, Kim, what's the use kung haharap siya? Same lang naman impeach pa rin siya. She is brilliant and she knows what she's going to do. O kita nyo? Hindi naman talaga justice ang inaano ng mga drobo As expected, bago dyan? Ipagtanggol yan. Siyempre baka may salba pa ang posisyon niya at sa 2028 umasa pa. O kita nyo, mga tangalista bobo. Ano nga asahan nyo sa mga tangalista na bobo, mga kababayan ko? Ano nga asahan nyo sa mga ito? Mga tanga na, bobo pa. Oy tangalista, maligo kayo ha. Sasabihin ng idol nyong sa Anticlair, wala pang krisis. Oy, Anticlair,
Lumabas ka na sa sarili mong mundo. BBM, lumabas ka na sa garapon. Kasi nga, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na wala pang krisis sa gasolina. Diba? Tapos ngayon, nagdeklara ng state of emergency or itong kapangyarihan na agaran na paglutas. O ano ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Aanga-anga na naman? Diba? Yun kasi ang pagkakaiba ni Tatay Digong at ni BBM. Si Tatay Digong, decisive at talagang mahusay. Si BBM, krisis na. Hindi pa alam na sumasabog na ang presyo ng gasolina. Auntie Claire, gumising ka na. Umalis ka na sa kinatatayuan mo na garapon. Buksan mo na ang nakasaradong mundo mo para malaman mo na krisis na sa Pilipinas at sa buong mundo. Ikaw na lang ang hindi nakakaalam, sabi ni General Macanas. Today. Grabe, oh. Anong sabi ni Congressman Luis Tro? Hindi namin papayagan. Yung parang binabraso talaga ba? Hindi namin papayagan ng mga lawyers na silang mag-present ng evidence. Hindi pwede yun. Dapat si Vice Presidente mismo ang mag-attend. Ganon ang style niya. Hindi pwede. Dapat yung akusado ang nandun. Para bang hindi naging fiscal? Kasi narinig ko kay Atty. Guanzo. Dating fiscal pala itong si Luis Tro. Oh, ano ba? Pag may reklamo sa iyo, example na lang, si Tatay Digong natin, maalala ko pa, I think 2023, nagreklamo itong si Franz Castro, grave threats laban kay Tatay Digong sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasi itong mga Ayan mga kababayan. So, tignan naman natin ano po ang nangyayari sa hearing ngayon ito po. Tignan po natin anong nagaganap mga kababayan ko. Ito po. Tignan po natin. Ano na pong nagaganap sa hearing? Ano na ba ang ginagawa ng mga grupo ng mga kawatan? Ito po, tignan po natin. Isang step beyond sufficiency of substance and yung relevance na laman ng mga complaints, yung dapat i-determine ng mga members of this committee and the committee at the end of the day. That's why, for me, kailangan din po yung hindi lang presence ng respondent, but rather yung meaningful advice that the lawyers can provide, which is sufficiently detailed naman na po doon sa ground rules na pinopropose. So, Madam Chair, if necessary, I would like to second the motion as on the approval of the ground rules. After the manifestation of the Honorable Jokno. Thank you, Madam Chair. To ensure consistency and as well avoid the possibility of any litigation that may question the rules of the committee, perhaps the committee could entertain a possible amendment to the proposed House rules. The last provision, to make it clear, could state that the participation of counsel shall be limited, number one, to assisting their client, number two, to submitting questions to the chair, and number three, to filing whatever appropriate manifestations they choose to, and if required by the committee, a memorandum as stated in the rules on impeachment. That way, there can be no issue as to, no one can argue that the right to counsel is being denied by the committee. Ayan I mga would make kababayan so ko. move, Madam Chair. Ayan po yung mga komento dito. Ayan no. That is a motion for, if I may be Nako po. clarified, Honorable Jokno? Alam na this. Because there is a pending motion as well for the approval of this ground rules. So may we hear first, before the second motion, that is for the amendment, if the proponent of that ground rules is accepting your proposed amendment. Madam Chair, can I just insert this
Kindly wait to be recognized, Vice Chair Dumogan, Madam Chair, please. I accept the restating of the ground rules as amended by the Honorable Jokno, and I would like to point out that these are just ground rules and not rules of the House of Representatives. These are just the ground rules. Ayan, mga kababayan ko, alam nyo na, alam na this. Talagang nagkakaroon ng dorobo, impeachment. Committee on Justice, parang prosecutor sila. Nasa stage sila ngayon to determine probable cause. Para kung may probable cause, yun, iaakyat nila sa Senado for trial yung impeachment. So parang, ano lang, parang mga fiscal sila. O, kita nyo, sabi ng mga komento, Mr. Big Tit, Pestit, mga buhaya, i-impeach yung mga sarili nyo, mga makakapal ang mukha nyo, lalo ka na, Chararat Luistro. Nako po, only in the Philippines. Maraming problema. Philippines into. Ito pa ang unahin. Grabe ang krisis ngayon sa bansa. Apektado buong mundo. Pero kayo, impeachment ang priority. Halatang takot kayo. Kay BP Sara, mga animal. Okay, mga animal kayo dyan, kongreso. Sabi naman dito, full moon lunar, kaumay itong ahensya na to. Dagdag pa sa pasanin ng bayan. Nakakasuka itong mukha ni Kokey. Akala mo sinong malinis. Ang dami nyo drama. Bakit inuna ninyo ang impeachment? Hindi yung krisis na nangyayari. Saan ka nakakita ng mga magnanakaw ang nag-iimbestiga? Halaka. Puro mga buhaya, mga andyan. Nakakamura talaga. Grabe na, mga kababayan ko. So, si Franz Castro nagfile ng reklamo. Si Tatay Digong, hindi naman siya personally nag-appear. O, check natin. Si Kokey yung nagsasalita. Basically, a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong paggamit ng mini-trial ng ilan po sa mga kinatawan ng komite pong ito ay para lamang po sa pagpapaliwanag sa atin pong mga kababayan nung pong pagtakbo ng proseso po na impeachment. Particular, ito pong hearing proper at more particularly to make a distinction from the actual trial which will happen at the Senate. No? So, tingin ko yun lang po yung malinaw po na distinction dito po sa bagay po na ito. And Madam Chair, there is nothing in the rules and the proceedings that we have today which can in fact be considered as unconstitutional. I will read for the record the rules yet again and the constitutional provision. The constitutional provision in Article 9, Accountability of Public Officers, Section 3, 2. A verified complaint for impeachment. O, sabi dito mga kababayan, pinaglalaban nyo ang 225 million? Kayo mga maletagang? No, Tagalog please, English lang. Baka pwedeng tapusin na yung live, nakakaumay na mga pagmumuka ng mga magnanakaw. Ilang maleta naman kaya ang natanggap mo ridon? Bakit impeachment ang inaatupag nyo? Kayo nila Luistro, kayo dyan nila yung mga kasama mong dorobo dyan. Sa tindi ng krisis na nangyayari sa bansa, ang hinahabol nyo si Sara, mga animal. Ayan yung sinasabi, oh. Na high blood na si Kokey kasi wala si BP Sara. Samantala sila BP Sara, pinagtatawanan sila sa mga hearing na ito. Ayan, pinagtatawanan lang ni Sara ang hearing na ito, mga kababayan ko. Nakita nyo po. The committee shall conduct a hearing. This hearing, Madam Chair. Galit na The galit. committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. These are particular provisions which guide the hearing
Ay, isipin nyo mga kababayan, mga bobo, mga tanga, mga animal, mga patay gutom na mga congressman ito. Sabi dito ni Joby, mahiya kayo sa mga sarili nyo. Ang mga buhaya ang nag-iimbestiga, ang kakapal na mga mukha nyo. Bakit si Sara ang hinahabol nyo? Ang sarap nyong murahin. Ayan o, Koki, ang kapal ng mukha mo. Sabi ni Vincent, kaya ka sinibak ni PRRD dahil isa kang kawatan, isa kang korap. Ayan o. Pinagtatawanan lang kayo ng taong bayan sa tindi ng problema na nararanasan ng daigdig. Sa krisis sa gasolina, pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Kayo naman ng mga congressman na maletagang na pinapangunahan ni Delima Luistro. Ikaw, Terry Ridon, at mga kasama mong mga congressman na Dorobo Maletagang, wala kang ginagawa kundi habulin ng habulin si Sara Duterte. Mga walang kwentang mga congressman. Ayan o. Ayan o. Tignan mo, minumura si Ridon, hayop ka, ulol, Koki, ang daming problema ng bansa. Mga animal, ito ang inaatupag nyo. Kahit konting hiya sa mga sarili nyo, mali-malit ang pera ninakaw nyo. Tapos ang BP ang ipapa-impeach yung mga animal. Ayan o, mga comment to. GB, si GB. Ewan ko kung JB ito, GB. Sophie Tian. Ba't ang pangit ni Koki, nakakasuka ang pagmumuka? Okay, tayo, puro bash ito, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Ano na, Luistro? Kaya binakbakan ka ni Sara. Humanda ka kasi pag si Sara Duterte ang naging Pangulo, walis lahat kayo dyan. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, anong masasabi nyo? Isang like naman dyan, isang subscribe sa ating YouTube channel at i-share nyo ito. At ipakalat nyo sa buong mundo ng ginagawa ng mga congressman na ito na talagang hinahabol na nila si Sara sa tindi ng problema ng bansa dahil sa mga krisis na nararanasan natin. Ito ang inatupag ng mga animal, mga Judas, Hestas, Barabas. Anong masasabi nyo, mga kababayan ko? Ako si The Wonders Philippines, ang inyong kabayan sa katwiran at sa batas. Marcoleta, kung nasaan siya, doon tayo. Dahil si Marcoleta ay isang makatwirang senador na lumalaban sa korupsyon sa ating bansa. Tignan nyo ngayon ang ginagawa ng Kongreso. Nagpapa-impeach ng walang sustansya. Okay po. Salamat na marami, mga kababayan. Magandang umaga. Kaso, nakakabwisit ang mga congressman na ito ng mga kawatan. Salamat po.